Binabati ko po kayong lahat. Tawagin niyo akong Cholo. Hindi ko tunay na pangalan. At nasa edad na po akong 17 nang biglaan kaming mapalipat ng tirahan noon. Mula sa Naik, Cavite ay napalipat nga po kami ni Tatay Mulong sa Quezon Province. Taong 2004 ay hindi sinasadyang mapatay nga ni Tatay ang kaibigan niyang tumarantado sa amin. Nasa kasarapan nga ako ng tulog ng mga panahon yon habang nagiinom yung tatay ko at yung ninong ko. Dahil sa nakarami na nga sila ng nainom na alak, ay hindi sinasadyang dumulas nga yung isang sekreto mula mismo sa bibig ni Ninong. Sa hindi inaasahang pangyayari na kwento nga nito na kumita siya ng pera matapos maibenta yung isang biik na alaga nga ni Tatay. At doon daw niya ito binenta sa isa nga daw sa mga pinsan niyang magpapadespedida. Noong una hindi pa pumapasok yung impormasyong yon sa isipan ng tatay ko. Pero nang mapagtanto nga nito yung nasabi ni Ninong ay minura niya yung tampalasang kainuman. Agad na sinapak ni Tatay ng buong lakas si Ninong noon sa panga. At dahil lasing na nga rin yung ninong ko ay hindi na nga niya nagawang makaiwas pa. Bigla na lamang bumulagta sa lapag yung ninong ko noon habang nagmumura dahil sa sakit ng kanyang tinamong suntok. Hindi pa nakontento yung tatay ko noon at sinipa pa nga po niya ng makailang ulit ito sa may lapag habang patuloy sa pagmamakaawa si Ninong. Pero naging bingi po yung tatay ko noon sa mga panagoy ng tarantado niyang kaibigan. Lalo at ilang ulit na rin pong nangyari sa amin yon na hindi alam ni tatay kung sino nga ba yung nagnakaw. Yun pala ay siya lang din. Hayop ka. Alam mong pang-enroll ni Cholo yung perang mapagbebentahan ko ng baboy na iyon. Tapos sinolo mo lang. Pagbabayaran mo to. Ilang ulit na itong nangyari. At ngayon mo lang sinabi. Ikaw rin malamang yung mga nakaraan, di ba? Galit pang wika ni tatay noon. Pasensya ka na. Gipit lang ako. Huwag kang mag-alala. Papalitan ko yun. Iaabot ko sa'yo ng buong buo. Pagmamakaawa pa ni Ninong habang nakayakap sa paahan ni tatay. Kahit na galit na nga yung tatay ko noon sa kanyang nagawa, iniisip na lamang niya ng malalim yung pagkakaibigan nila. May babalik yung pera pero yung mawala ng mabuting kaibigan ay mahirap. Kaya naman pinatawad nga ni tatay si Ninong noon at tinulungan pa niya itong makatayo nang bigla naman siyang daluhungin ni Ninong at itulak sa lapag nung makakuha nga ito ng pagkakataon. Tinadyakan nga siya ni Ninong noon at napamura na lang yung tatay ko pagbagsak niya. Sa puntong yon, tinangka na nga siyang sakalin ni Ninong gamit yung dalawa nitong mga kamay. Nasa bingit na nga ng kamatayan yung tatay ko nang makapa niya sa kanyang gilid yung bote ng alak na kanilang iniinom. At sa huling lakas niya ay dali-dali niyang binasag yung bote. At nagawa nga po niya itong itarak sa leeg ni Ninong bago pa nga siya maunahan ito. Umagos yung sariwang dugo niya kay tatay bago nga ito bumulagta sa lapag hanggang sa mawala ng buhay. Lalo at mukhang tinamaan po yung isang ugat sa leeg na talaga namang ikamamatay mo kapag natamaan. Nang makita nga ni tatay yung dugang senaryo sa labas ng bakuran, ay tila ba naimasmasan nga siya sa krimeng kanyang nagawa. Nang lumabas ako ng kwarto upang tignan yung kaguluhan, ganoon na lamang yung takot ko nang makita nga si tatay na namumutla na habang naliligo sa dugo ni Ninong. Habang nakatingin sa mga kamay na may bahid rin ng kasalanan, agaran po kaming nag-alsabalutan noon at iniwan na po namin si Ninong doon sa gitna ng aming bakuran. At mula sa Naik, Cavite ay nagtago nga po kami ni tatay sa probinsya ng Quezon, kung saan walang nakakakilala sa aming tunay na pagkatao. At napadpad nga kami sa baryo na hindi ko na lamang po siguro papangalanan. Baryong tinirahan din po namin sa Quezon. At itong baryo pong ito ay malayong malayo sa Kabiasnan at talaga namang liblib. Natahimik nga yung aming buhay doon ni tatay noon pagkalipas ng ilang araw ng panunuluyan. Matapos nga siyang makapasok ng trabaho bilang isang gwardya dahil hindi pa po mahigpit noon, ay medyo natuwa naman po kami noon. Gwardya po siya sa isang manukan. Mabait po yung naging amo ng tatay ko na tawagin po nating Mang Greg. Siguro mga lagpas 40 na po yung edad noon, na hindi naman nagkakalayo sa edad ni tatay nung mga panahon yon.
Pumayag rin po itong pasamahin po ako doon at patirahin at pinangakuan rin pong bibigyan rin niya ako ng sweldo at paaaralin. Basta tulungan ko lang daw yung tatay ko doon sa pag-aasikaso ng manukan. Lubos yung pasasalamat namin kay Mang Greg, pati na rin sa poong may kapal. Dahil tinulungan nga po nito kami. Isang umaga habang nag-aasikaso nga kami ni tatay sa paglilinis ng dumi ng mga hayop, nakita namin yung ilang pirasong manok na patay. Tuyong-tuyo na po yung kanilang mga katawan na ni isang patak ng dugo ay hindi mo na makikitaan. Para bang may kung sinong umubos o humigop ng dugo ng kawawang hayop. Nang sabihin nga namin ito kay Mang Greg, ay kitang-kita namin sa kanyang mukha yung labis na pamumutla. Dala ng matinding takot sa kung anumang may gawa nun. Nung una'y ayaw talaga nitong magsalita sa kung ano nga ba yung kanyang kinatatakutan sa lugar. At sinabing baka magnanakaw lamang yung may gawa ng mga yon. Bagaman duda nga kami sa mga palusot ni Mang Greg, pinaniwalaan na lang po namin ito ni tatay bilang wala naman kaming ideya noon tungkol sa mga aswang sa lugar. Isang gabi nga habang nasa kasarapan na nga kami ng tulog ng tatay ko, ay nakarinig kami ng mga kalabugan sa may labas na nagdulot nga sa amin ng matinding pangamba. Dahil iniisip namin noon na baka pinasok na nga kami ng magnanakaw na sinasabi ni Mang Greg. Lalabas na nga sana si tatay noon upang silipin yung labas ng bahay nang makarinig nga kaming dalawa na may tila umaapak sa aming bubungan. Lumulundo rin po yung yero noon sa bawat pag-apak ng kung sino mang naroon. Ilang saglit pa nga yung nakalipas nang bigla kong marinig yung kakaibang ingay uhuni ng kung sinong naroon na talaga namang nagpadulot sa amin ng matinding takot. Sa galit ni tatay, pinagbantaan niya yung mga yon sa pagbabaka sakaling matakot o mabulabog sila sa aming mga sigaw. Huwag niyong hintaying makalabas ako. Dahil hindi ninyo magugustuhan yung magiging tagpo. Hindi ko kayo sasantuhin at meron akong baril. Matapang pang saad ni tatay noon, hawak yung kanyang baril na syempre bigay nga ni Mang Greg. Panandali ang tumahimik yung kapaligiran ng mga sandaling yon. Kaya inakala naming okay na nga rin yung lahat. Pero ganoon na lang yung gulat namin ni tatay. Dahil imbis na matakot yung kung sino mang nasa labas ay lalong umigting ang kanilang ginagawang pangbubulabog. Habang hindi namin alam yung gagawin ng mga sandaling yon, sinubukan ko ngang silipin yung labas upang tignan kung ano ba talaga yung naroon. Habang iginagala ko nga yung aking mga mata sa maliit na siwang, ay halos panawan ako ng ulirat dahil sa labis na pagkagulat ng may kung sinong maitim na nilalang ang biglang sumulpot sa aking harapan. Napatakip nga ako ng bibig dahil hindi ko inaasahan yung aking makikita. Isa po yung lalaki na may maitim na katawan at mapupulang mga mata na tila ba umiilaw sa madilim na kapaligiran. Nang makita ni tatay yung reaksyon ko, ay dito na nga siya matapang na nagdesisyong lumabas upang harapin ang inaakala naming mga magnanakaw. Armado nga ng baril at isang flashlight, tinignan namin yung lugar kung saan nga may maingay. At ganoon na lamang yung aming takot na dalawa nang makita yung dalawang nilalang na parehong maiitim yung katawan. At sinusubukan po nilang buksan yung tarangkahan papunta doon sa kulungan ng mga manok. Agaran nga silang sinigawan ng tatay ko noon at matapang na tinutukan ng baril. Pero imbis na matakot sa mga banta, ay dahan-dahan po silang tumayo at biglang nagtatatakbo. Papasugod pa sa amin ng tatay ko. Hindi na nga nagdalawang isip yung tatay ko noon at magkakasunod niyang pinaputukan yung dalawa. Dahil alam niya na nasa bingit na nga kami ng alanganin. Hindi nga kami makapaniwala ni tatay noon dahil napakabilis po nilang kumilos. Nung maubos na nga ni tatay yung laman ng kanyang hawak na baril, ay dito na nga niya ako hinatak at dali-daling pumasok sa loob ng bahay sabay kandado sa pinto. Napakabilis po nila na hindi namin sigurado kung nagawa ba silang tamaan ng tatay ko. Lalo at napakadilim rin po ng paligid. At hindi rin po sila basta-bastang masundan gamit yung flashlight. Lalo at medyo hindi naman po ganun kalakas yung liwanag nun. Kitang-kita ko nga yung matinding takot sa mukha ni tatay habang naguguluhan sa mga nagaganap. Nung tanungin ko ito kung bakit ganoon na lamang yung kanyang reaksyon, ay hindi ko nga nagustuhan yung kanyang naging sagot. Dahil tila ba nilamon ako ng matinding takot
Nang marinig ko po yon. Aswang Cholo, aswang yung dalawang yon. Wika pa nga ni tatay habang pailing-iling at gulong-gulo rin sa mga nangyayari. Ano bang dapat gawin natin, tay? Paano na tayo? Nag-aalala ko namang sad. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa tayo ng paraan para mairaos yung gabing ito. Gagawin ko yung lahat, masiguro lamang yung kaligtasan natin. Saad naman po nito. Dali-daling nagpunta yung tatay ko sa may kusina upang kumuha ng mga bagay na ayon nga sa kanya ay maaari naming magamit na panlaban sa dalawang nilalang na yon. Isang garapon ng asin at ilang bugkos ng bawang yung nakuha niyang naroon. Sabi nito, yung asin daw na yon ay mabisang pangontra at panlaban sa anumang uri ng aswang. Habang yung bawang naman daw ay kinaiinisan daw ng mga ito dahil sa matinding amoy na kinaayawan daw nila. Inutusan nga ako ni tatay noon na magdikdik ng ilang pirasong bawang at pinalagay nga niya ito sa bawat bintana at pinto ng bahay nang sa gayon ay hindi umano makapasok yung mga nilalang na yon. Ganoon na lamang yung gulat ko dahil nung lalagyan ko na nga sana ng dinikdik na bawang yung isang bintana sa likod ng bahay, bumulaga po sa akin yung isang mabalahibong kamay na tila ba inaabot ako. Tinawag ko yung tatay ko ng mga sandaling yon. Agaran niyang inipit yung kamay ng aswang gamit yung kahoy na pangkalang sa bintana. At inutusan nga niya kung sabuyan ng asin yung kamay hanggang sa braso nito. Napatras nga ako ng mga sandaling yon nang makita kong umuusok at tila nagbutas-butas yung braso nito na para bang sinabuyan ng asido yung balat. Diretso po sa pagatungal yung nasa labas ng nilalang. Indikasyon na iniinda po nito yung pinsalang natamo niya sa pagsaboy ko ng asin. Sugatan man po yung kamay nito. Kahit ganun nga po yung nangyari, pinilit niyang hatakin papalabas yung kanyang kamay. Pero buong lakas naman po itong pinipigilan ng tatay ko. Muli ay sinenyasan po niya ako noon upang sabuyan muli yung kamay. Pero dahil sa tindi ng pagpapalag nito, ay nablot po ng aswang noon ang hawak-hawak kong garapon at hindi sinasadyang mahulog po ito at mabasag. Nagmamadali kong tinakot yung asin sa lapag. Pero hindi ko na rin po ito naisaboy dahil tinulungan ng kasamahan niyang aswang yung isa pang naipit. At pagkatapos nun, panandalian nga kaming natahimik ni tatay at nakiramdam sa buong paligid. Pinakikiramdaman po kasi namin noon kung naroon pa ba yung mga nilalang o baka wala na. Kaya naman nung wala na nga kaming marinig na ingay sa may labas ng bahay, doon pa lang po kami nagbukas ng bintana at naniguradong wala na nga doon yung mga nilalang. Nung makalabas po kami ay unang-una po naming chinek yung kulungan ng mga manok. Matinding panlulumo po yung aming naramdaman at panghihinayang dahil sa medyo madami pong mga manok ang napatay nung dalawang yon. Kaya naman nilinis po namin yung lahat ng mga patay na manok at itinapon sa may tapunan. O yung tinatawag pong mortality pit at saka sinunog. Alas 5 na po ng madaling araw nang abutan kami ni Mang Greg na naglilinis pa rin po noon ng kulungan. Gulat na gulat po ito kung bakit kami naroon at sobrang aga pa. Kaya naman nagtanong po ito kung ano ba talagang nangyayari. Sa puntong yon, ipinaliwanag na po namin ni tatay yung kaganapan nung gabing nagdaan. Ganoon na lamang yung gulat namin nang sabihin ni Mang Greg na hindi lang daw pala yun yung unang pagkakataon na may sumalakay na aswang doon sa Manukan. Sa puntong yon, inamin niya po sa amin ng tatay ko na makailang ulit na raw na nangyari yon. Meron daw dalawang nilalang palagi na nagpupunta roon upang manginain. Hindi raw niya sinabi yung tungkol doon dahil panigurado daw na matatakot nga kami. At ayon sa kanya ay medyo matagal na rin daw na hindi na rin yun nagpaparamdam. Nagalit po noon yung tatay ko kay Mang Greg dahil nilihim niya sa amin yung tungkol doon. Pero humingi naman po ito ng pasensya. At ayon sa kanya ay dadagdagan raw niya yung pasahod. Basta't magpatuloy lang daw kami sa aming ginagawa. Magpapatulong na rin daw siya sa albularyo upang sa wakas ay tapusin na yung pangbubulabog ng mga ganong nilalang. Magpapalagay nga raw ng pangontra sa palibot ng Manukan upang matigil na yon. At mula po nang ginawa niya yon, ay hindi na nga rin po naulit pa yung mga ganong pangyayari. Tumagal rin po kami doon ng siguro mga 2 taon bago po nakonsensya yung tatay ko noon. At sinabi po nito na pagbabayaran na nga niya yung kanyang kasalanang nagawa.
Sumuko po yung tatay ko noon at nakulong po ito. Habang ako naman po ay naghanap na rin ng ibang trabaho. Malungkot man, pero bilib rin ako kay tatay dahil bago pa mahuli yung lahat ay pinagbayaran po niya yung kanyang nagawa. Dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat.